What's up guys, here we are again for another vlog. This is Hermel Ocarol and welcome to my channel. Today we will be talking about a hot topic before na issue ng Mio Aerox 155. Naging viral ito sa social media at ito yung mga usap-usapan na bakit di ka dapat bumili ng Aerox 155cc. So, huwag na natin patigilin pa. Yung topic natin ngayon is yung sirain nga ba yung T-post ng Mio Aerox 155cc. So if sirain yon, paano nga ba natin ma-prevent at maiwasan or masolusyonan yung problema ng Aerox na nababali daw yung T-post. So tara, huwag na natin patagilin pa at pag-usapan na natin yan. So guys, ito na nga yung issue kasi ng T-post, kaya siya nababali. It's because dito natatalsikan kasi siya ng basa. Nakakalawangin to. So if tatanggalin mo to, ayan, dyan papasok yung kalawang. Nakalawang na nga to eh. So dapat nating lagyan ng grasa to dito. Tsaka meron din sa taas. So i-open natin itong front cover ng Mio Aerox natin. I-open natin yan. Tapos lalagyan din natin ng grasa. So para malagyan natin ng grasa, tatanggalin natin to. I-sprayhan lang natin ng WD-40. Pagkatapos lalagyan na natin ng grasa. Para din maiwasan na tatalsik yung tubig dito. Pasok na. Tatalsik yung tubig dito. Dapat din natin na maglagay ng fender extension dito. Fender extension para hindi naaangat yung mga putik dyan sa taas. Kasi angat kasi talaga to dito eh. Ayan. Maano yan, mapuputikan. So yan yung cost ng kalawang. So yun yung dapat nating solusyonan. So ito, tinanggal ko na yung front fender niya. Yan o. So lalagyan natin yan ng extension. Bumuli na rin ako ng aftermarket. So bubutasan lang natin yan para magka-extension. Tapos isasalpak natin ulit. Mamaya tatanggalin din natin yung front cover nito para mapakita ko sa inyo kung saan banda yung dapat din nating grasahan sa sa T-post dito. Para maiwasan natin na magkalawang at mabali yung T-post natin. For safety purposes na rin, so kailangan talagang malaman ito ng mga Mio Aerox 155cc users kasi mahirap nang sumemplang, di ba, while nagdadrive. Baka maano pa tayo, matigok pa tayo. So, yun. This is the best thing that we could share to our fellow riders. So, I hope na sabihan mo rin yung mga kaibigan mong may Mio Aerox 155cc para din safe sila na mag-rides or kahit saan sila pumuntang gamit nila yung mga paborito nilang motor. Kita nyo ba guys? Tapos lagyan natin ng grasa. Para extra protection, lagyan din natin to dito. Sira din natin. Sara na natin.
Goods na yan. Galing. So dito guys, no, ina-open ko na yung front cover ng motor natin, no. So tinanggal ko muna yung visor at bracket para hindi talaga sagabal, no. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan banda ba yung dapat pa nating lagyan ng grasa. So next natin na lalagyan ng grasa, no, is itong part na to dito. Ayan, nakikita nyo guys, nakalawang na rin siya. So para maiwasan natin yung tipos natin na maputol, lagyan na rin natin yan ng grasa. Alright, yan dyan banda. Ilagyan na natin guys. Medyo masikip lang talaga siya, no, pero maabot mo naman sa kamay mo. Yan. Iwasan na natin maputol yung tipos natin. Right. So tapos na nating grasahan yung nasa taas ng cover, no. So ngayon binalik ko na yung visor at saka yung cover. Tsaka may tumulong din sa akin ditong kapitbahay namin. So pinatulong ko na rin kasi gusto niya rin eh. So pagkwentuhan din ako konti para din makapaghalubilo sa mga kapitbahay natin, no, para may kakilala din tayo dito sa subdivision. So na-mention ko nga, no, na isa sa dahilan kaya kinakalawang yan dahil sa talsik ng tubig. So as a solution, nilagyan ko na ng fender extension din tong Aerox natin, no. So gagawa tayo ng separate video niyan, no, kung paano natin nilagayan nang hindi tayo bumubutas ng fender natin kasi sayang din naman pag binutasan natin, no. If you like this video, no, don't forget to please subscribe to my channel so that we can grow our community here on the channel. So that's it for me for today's vlog. Always remember that you are the head and not the tail. And wherever you go, be a channel of blessing, not a burden to those people around you. You have a great life ahead and God bless.